Lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto, walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag, nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola, karambola, tuwing umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating palatuntunang Karambola sa DWIZ Aliw 23. Ayan po. Ito po si Joel Aksamana. At ang ating ilang mga co-host ay baka na-traffic lang sila saglit at parating na rin. Si paring Conrad Banal at si Kong Jonathan De La Cruz. It's Setyembre 8, 2025, alas 8 po ng umaga. At medyo bantayan nyo kami at marami tayong mapag-uusapan ngayong umaga. At marami nangyayari sa ating dakilang bansa ngayon. Ang karambola ay mapapanood at mapapakinggan sa aming news website, www.dwiz882am.com, at maaari nyo rin i-download kami sa iOS at Android phone. Live rin tayo via DWIZ882 Facebook page and YouTube channel. Huwag kalimutang mag-follow, subscribe, like, share, and comment sa buong umaga ngayon. Diba? So, meron pa bang nai-scroll dito? Ba't tumigil yata yung ating, wala na. Okay. So, again, good morning. At, mukhang masaya ngayon ang mga balita ngayon na as you can see, nangyari sa Senado, lalo na doon na halos lahat ng aksyon na nangyari. Yung Diskaya couple, Diskaya nga ba? O tama, yung Diskaya couple
sila medyo maraming sinabi dun sa Senado, lalo na itong they named names Teka, aking yung ating rito computer medyo nagluluko lang. Ayan, marami silang pinangalanan na kasama daw dito sa mga flood control projects na issue. Now, interesting lang talaga dito, di ba? This is a billionaire contractor couple. Diba? Ayan, pumunta sila sa Senate hearing, tapos ang kanilang mga nilantad, marami silang nilantad ang bilang ko rito sa notes ko, 17 congressmen, isang palace undersecretary, DPWH undersecretary, regional director, director 3, 5 district engineers na ang sinasabi nila kumukuha daw ng porsyento o cut-offs worth 10 to 25% ng project amounts para ang isang flood control project di ba, yung bang dumiretso. Now, alam niyo itong balita kahapon na to hindi na to bali chismis na talaga para sa mga comment sections. Ito talaga parang it's really an explosive sworn accusation na mukhang kailangan aksyonan talaga. Na aksyonan mabilis at walang kinikilingan. Now, ngayon ang public interest dito maliwanag, di ba? Dapat talagang tingnan ngayon itong mga kanilang isiniwalat. Hindi sila basta-basta maglalaho na lang o yung makakalimutan na lang kasi hindi ito pwedeng magkaroon ng selective disclosures o calendar delays. Kasi in a way, nakakakaba at nakakalungkot to sa atin dahil lahat tayo, lalo na mga mamayan, di ba? Itong nakaraang mga pagbabagyo, tayo na binabaha, risk of flooding, nasasaktan, nawawalan sa ating mga tahanan. At itong mga ganitong klaseng mga expose, it shows na meron talagang nangyayari na imbis na yung infrastruktura na ating binabayaran ng ating mga buwis ay mapunta sa atin at mabantayan ng ating mga komunidad o mga pamayanan ay meron palang mga private cash cow talaga na pinagkakakitaan. Now, ang ko lang dito ewan ko lang, napansin ko lang kahapon na ako'y nanonood nung hearing sa Senado Ang akin talagang hindi matanggal sa isip ko yung mga affidavit assertion ng mag-asawang Diskaya. Basically, lagi sila nakatuon dun sa kung ano yung nangyari mula itong current administration term. Itong mula nung sa term ni PBBM. At ba't hindi kasama yung panahon ng mga nakaraang administrasyon, lalo na yung sinabi nung I remember sinabi ni Mrs. Diskaya na 2016 nung una siyang tinanong ni Senator Bato de la Rosa kailan sila nagsimula kumita na talaga sa nung gumagawa na sila mga DPWH projects 2016. That is the time ni President Duterte. Wala yon. Mukhang hindi na sasama sa usapan yon. At ang I suppose pinaka-bothersome din sa akin, okay, may mga congressman, walang senador, diba? Wala akong narinig na senador, although there was that cute exchange ni Senador Marcoleta at ni Senator Jinggoy Estrada na nung tinanong ni Senator Estrada kay Curly Diskaya, yung si Mr. Diskaya, yung lalaki na tatanungin kita, meron bang kasama senador? Nung sinabing wala, nangahas naman sinabi ni Senator Marcoleta na safe ka na. Kung biro man yun, maaring biro nga, pero you could see immediately na hindi
hindi magandang biro para kay Senator Estrada, yung Senator Jinggoy. But anyway, yun na nga, mabalik lang ako, di ba? Parang walang senador dun sa mga kanilang mga assertion sa affidavit. At maaari mong tanongin, bakit ngayon lang nilabas itong mga claims na to? Ba't ngayon lang naisa publiko? So basically talagang kailangan talagang talakayin to. Huwag lang basta ma-dismiss o mawalis sa ilalim ika nga ng silya, di ba? Kung huwag maitago to. Itong Diskaya affidavit, although of course marami nagsasabi, teka muna, medyo maraming question dyan sa Diskaya affidavit. Ito ba'y talagang tatanggapin na lang natin ng basta-basta ganito? Itong mag-asawang ito talagang sila ba'y nagsasabi ng totoo? At hindi natin malaman, di ba? Sila ba'y nag-a-angle na magkaroon ng maging state witness? Sir, good morning! Kung Jonathan, Good morning. Nag-dive in ako dito sa mga napapanood kahapon. Morning po. Good morning. Magandang umaga sa ating Magandang umaga sa inyo lahat, sir. Sa inyo lahat. Bukod si Nasa si Paring Paring Conrad. Wala. Mukhang hindi ko alam kung masama pa rin ang pakiramdam. Baka masama pa rin ang pakiramdam niya. Talagang mahirap po ngayon ang panahon. Mahirap pa rin. Nag-uulan, mainit, maulan, mainit, ganun eh. Pero talagang paiba-iba. Pinag-uusapan ko kayong kahapon, I just dove into the the issue. Yes. Ako'y nagulat ako, ako'y nagwo-work from home, biglang, eto na, merong ang daming mga nangyayari. siniwalat. Tapos, bago nun siguro, tama-tama, dumating kayo ng gusto. Biglang nagkaroon tayo ng palitan ng leadership sa Senado. Actually, yan ang mas okay, what do you think of that? kahiwa-hiwagang Kahiwa-hiwaga. pagpapalit. Kasi hindi natin expected yan eh. Wala naman tayo Okay, matanong ko lang, sir. Sa mga palitang ganyan, may consensus, votation, sir, medyo stand down ka na, o gano'n. O paano ba nangyayari yan? Hindi, yung sinasabi ang nangyari lang dyan, nagkaroon ng resolusyon ng pagbabakante ng mga posisyon, lalo na ng Senate presidency. At merong resolusyon na hawak-hawak si dating Senate Minority Leader Tito Soto, na siya na ang nais ng karamihan, na majority, 15 members of the Senate, said gusto nilang magpalit ng liderato at ang gusto nilang maging Senate President ay si Tito Sen. Pero So, paano, ganun yun. I mean, sa mga ganyan, kaming mga walang kaalaman kung paano nangyayari yung mga ganyang bagay-bagay sa isang legislatura. How does that resolution come about? Paano, Well, ano yan? hindi naman yan basta nahuhulog dala sa puno. Hindi, nag-uusap-usap siyempre ang mga yan. At may mga grupuhan na nagkakaintindihan na panahon na para magpalit na liderato. You remember, sina Tito Sen, nung umpisa ng 20th Congress, merong limang mga kasama. Si Senator Lacson, Senator Hontiveros, Senator Subiri, Senator Legarda, at saka siya. Lima Okay. sila. Yun ang minority noong umpisa. Minority ito, yung simula. 19 yun nandun sa kay Senator Cheese. So, in a matter of 2 months, 2 months, July lang nag-umpisa to eh. Yung 20th Congress, in a matter of 2 months, 2.5 months, biglang nagpalit. So, there must be some very compelling reason. I will put a literary spin dito. Within the span of 2 months, nag-deteriorate yung hold o pagkahawak ni Senate President Chis Escudero sa kanya, hindi, sa pakikitungo niya at pagano. How does that deterioration, I know, of course, Well, it's 2 months. ang mga ano lang naman ito is speculation lahat ito. Wala naman tayong mga solid na at this point. Ano yung shift na yun? Tignan natin kung ano yung mga major na nangyari over the past 2.5 months. Unang-una, yung hindi na pagpapatuloy, in-archive, yung impeachment. Impeachment by President Number Duterte. one yun. Number one na nangyari yan.
So in-archive, nagkaroon ng konting ano doon, Okay. balitaktakan doon. Kasi siyempre, sina Senate President Tito Soto at saka yung grupuhan nila, sabi nila, hindi naman, wag naman ganon. There must be a measure of accountability in all of us. No? Okay. Hindi naman porket ganito nangyayari ay majority kayo, basta na lang papabayaan natin at ipapakita natin sa taong bayan na majority na lang, okay na lang yan, wala na lang pag-uusap tungkol sa accountability. So, nag-issue yan, na-archive. Nagkaroon ng MR ang House at nagkaroon ng issue tungkol sa papalitan pa ba o magbabago pa ba ang pananaw ng Supreme Court. So, naghintayan yan. Major issue yun. Number 2, yun tungkol ngayon sa nangyari na sinabi ni Presidente, mahiya naman kayo. O doon nagkaroon na ng nagkaroon ng nagkaroon ng traction yun. Sumbong sa Pangulo, lahat, etc., etc. At lumabas yung mga relationships ng iba't ibang mga grupuhan sa iba't ibang mga pangyayari doon sa sinasabi ni Presidente na tungkol sa mga projects sa public works. Public works pa lang ito. At sino-sino yung mga napansin natin na parang in effect na tamaan. In effect. Number 1, siyempre Senate President. Kasi inamin nung kanyang kaibigan, si Chino Lubiano, na siya ay nag-contribute ng 30 million pesos noong 2022 campaign. Problemado yun. At inamin din ni Senate President na, Nasa sose niya eh. Wala siyang, hindi niya pwedeng sabihin na, hindi niya pwedeng tanggi yun. Number 2, si Majority Leader, dating Majority wait a Leader. minute, sir. May I interrupt that yung ano ba tawag dyan, train of Nung sinabi ni Presidente yung mahiya na kayo, wala pa dun yung itong kilalubiano nun. Hindi, nilista niya eh. Nakalista yung contractor yung mga contractors eh. So, there you go. Now, nagkaroon ng ano yun. Sumunod to after nung, yun na nga, na nangyari yung the principled stand ni Senate President na wag i-impeach si dating Presidente Duterte. Nag-ano sila. So, when you say that... Si President Duterte, si Vice President tungkol sa impeachment. Si impeachment. Vice President Sara Tungkol sa Duterte. impeachment. Okay. So, when you say that, so ibig sabihin, nung sumunod na yung mahiya na kayo, sinadya ni President BBM na ngayon yan? Hindi niya sinadya yun. Ang kanya, tingin niya, kasi nababahala siya, kasi di ba, if you remember towards the end of the year, sinabi ni Presidente at nagkaroon ng balitaktakan doon, this is no longer my budget. Yung sinabi niya. Right, he did that. Kaya nagkaroon ng mga may mga bitong, may mga items in the 2025 budget na veto, nagkaroon ng balitaktakan tungkol sa budget process, etc. and everything. And then may mga iba na hinold yung implementation, yung for later release, yung ngayon sinasabi natin na for late FLR, for later release. So, nung nagkaroon ng ganon July, end of July, nagkaroon ng mahiya naman kayo issue, etc. Lumabas yung mga pangalan doon sa top 15. Yung top 15 contractors. Flood control. So, naano kagad si Senate President. Sapul kagad Sapul siya. Kasi kilala Number niya to 2, si Lubiano. nasapul din si dating Majority Leader Villanueva. Kasi yung tungkol naman sa Bulacan. Bulacan at saka New San Jose Builders, etc. Okay. Nasapul din si Senator Bongo. Nasapul siya eh. Yung dalawa. Nasapul din si Senator De La Rosa. Kasi nagtanong siya dito sa Diskaya. Kailan kayo nagkaroon ng project sa DPWH? Sabi ni Diskaya, 2012 pa ho. Yung flood control. Kailan kayo nagkaroon? 2016. Yun yung panahon na siya'y ka-appoint. Nandoon sila. So, sapul na yun. That in itself was actually... 5 na yun, nasapul ka agad If I may doon. say, that was a stupid question. Kasi ang next na sasabihin mo, medyo... wala eh. Tumigil I siya yield the floor. Ni-yield na dyan. Mali ako ng tanong. Sapul ka agad yun. Okay. So, yun ang mga events, no? And then, of course, itong hearings na
Nagkaroon na ng 2 hearings yung Blue Ribbon. Tapos si Senator Lacson naglabas. Siya siya nag-privilege speech Dumiin doon si Senator Lacson. So, yun na yan. So, it appears from a So yung third sunod-sunod party. na events na yun, plus, well, dahil wala na nga siyang maisagot. At, It hindi, appeared from what I was going to say is, okay, balik tayo dun sa resolution na apparently na the numbers have suddenly changed. Yung mga ganon, untenable na po ang position ano na nyo. yun? Ganon At saka, ang sinabi doon sa resolution, yung Senate hindi na nagiging credible as an institution. So, kailangan na, yung ganon. Kailangan ng ganon. So, that was the yun ang train of events. I was going to ask again para kay Senate President, well, it's good naman na he stepped down. At, hindi siya lumabang. And Kasi very- other people would say, no! Lalaban? Anong pinagsasabi mo? Yeah. Hindi, but he didn't do that. That was, nakita na niya yung, The writing is on the the wall. writing is on the wall. Yeah. Nakita na niya yun. Di ba? Medyo mabigat na yung kaagad. So, pati yung leadership niya will no longer be as effective. As effective. There are a lot of things that needs to be done. Ang pangangailangan ng bayan is beyond himself. At least na-realize niya yon. In a sense. Here we go. We are now in a scenario in which the Senate President ngayon ay si Senator Soto, who a position he held before, so he has the gravitas. Well, to do he that, has at least the confidence of majority of the members. And then, bakit si Senator Lacson ay biglang naging dun sa Blue Ribbon Committee Well, naman? Because of the change of leadership. That's natural din. Natural din yan. At the same time, he is the one who is tracking itong tungkol nga sa corruption issue. So, probably the members of the Senate thought it wise na siya dapat ang magpapatuloy nun. Because Blue Ribbon is actually the investigative committee of accountability committee, let us put it that way, of the Senate. So, siya na yan. Tuloy-tuloy siya. Aside from being Senate President pro tempore. Oo, pro tempore nga pala. So, siguro the next question ko si Senator Rodan Marcoleta was not dragged out kicking and screaming from that position naman. Binigay na rin niya. Binigay na rin niya. He must have also So the seen writing on the wall as well. the writing on the wall. So, I can serve in other ways. I can be just an ordinary senator. I can do it that way. So, okay, next question na tatanong mga taga-subaybay. This is not good news for Sara Duterte or the President Hindi Duterte. naman. Walang kinalaman yun. walang kinalaman yun. I think si Senate President Tito, hindi yan yung mapusok Is a very, very calm and person. Hindi siya yung aba-abante, ganon. Hindi siya ganon. He's not a let me say that he is somebody who is a stabilizing person. Yung person. Oo. Hindi siya yung he will not bring the Senate to uncharted waters. Well, some pro-Duterte, like our friend Sir Bobby begged to disagree. But Of course. kanila na yun. Kanila na yun. Kanila na yun. Maraming ganon. Maraming Now, ganon. it goes back to, of course, everybody now will, especially yan sina paring Bobby, etc., they will go back to the same But that's workout. a different matter. That's a different ito matter. Naman, Kasi they are so consumed with the Marcos versus Duterte. That's beyond, these things are, let me say, peripheral as far as the concerns of the country is concerned. There must be a way by which we will be able to get the country moving without all of this. Wala yan. Sa all of these things. 2028 or somewhere. saka na yun, saka na yun. So for now, we are now like, nasaan tayo? Ang mga tao ngayon ay, may expose, Yes. ito na. They're waiting. There is a expectation talaga na imbestigahan na to. Yes. Now, kayang imbestigahan to ng Senado? Hindi, within? ang Or kailangan na nakikita ko- talaga yung independent, Yung, Ang nakikita ko diyan, papunta na tayo doon sa
independent commission. Yung ginihiling din ni Presidente na, gusto niya. Sinabi gusto rin niyang ni trabahuin, Presidente kasi sabi niya, let us not let this issue drag us down into all of this kind of investigations and therefore stand in the way of having the legislative agenda held in abeyance in the meantime that we are working on this thing. So independent commission na tayo. Oo. Ayusin na natin ito. Let that independent commission have its way, and anybody It has- who has well, anything, Marami dalhin nyo doon. nagsasabi sa taga-subaybay, kailangan ma-set up na talaga itong commission na to. I think pagdating ni Presidente, Independent ano talaga. Kasi obviously, ang tingin ng mga tao, hindi kaya ng Senado at Senado Kongreso ng House. imbestigahan ng sarili nila. Yeah. At even yung pinaglilinis ngayon ni Boy Bibo, ni Chubibo pala, ay kukulangin yan. Kukulangin yan. Kukulangin yan. And, yung laging pinag-uusapan natin sa Karimbola, kasama na rito ngayon yung banks, Lahat. AMLC, And, lahat all of kailangan those, na. all of those. So, and this is more than the Senate more or than Congress can handle. this inquiries. Okay. More than that. So let the independent commission be a real fact finding, because it is a fact finding body. And the Yung other thing, kaya independent ko rin commission. gusto yan, bro, kasi may mga itong Diskaya couple naman, may mga name, may mga sinabi na some of the figures 2.3%, ganun, tapos may mga pangalan, yung mga sinabi lang nilang pangalan, they have to be given the chance to defend themselves. Not only that, yung Oo. sinasabi naman nila, ano sinabi nga ni Mayor Vico, Oo. itong Paawa dalawang effect, to, oo eh. nagpapaawa lang Hindi. yan at gumagawa ng istorya, pero ano yan, sabi niya, hindi po pwedeng paniwalaan yung mga yan kasi nungaling. Si Mayor Vico, ang kalaban nila dito, Oo. hindi yung hindi yung mga pinangalanan nila. Kasi yung mga pinangalanan nila, pangalan yun. Wala naman silang prueba eh. Pero alam mo, already sa online media, Siyempre, thank God for banatan that. na yan. Merong mga ops na dyan na napaka-principle dito mag-asawang to. Mabuhay kayo at Siyempre, God siyempre. bless you sa inyong ginagawa. Siyempre. Excuse me, teka muna. Dudang-duda ako sa mga pinagsasabi nito eh. Di ba? In the first place, ang pinangalanan lang nila, yung mga congressman na Congressman, sinasabi nila, ano? wala silang pinangalanan sa Senado. Obvious naman na may mga nangyayari din doon. So, ang kalaban nila, hindi nga yung mga yan eh. Ang kalaban nga nila si Mayor Vico Soto. Isipin mo, sinama nila si, for example, sinama nila si Congressman Oo. Romulo. Romulo. Ano yun? Diba? Kalaban nilang politika ito eh. Dito sa Pasig. Oh, paano yan? Diba? Wala naman silang preba. Ang sinasabi, Wala. meron silang mga voucher, whatever. Wala eh. At saka ang mga nakausap nila ang sinasabi nila na kumuha ng kung ano-ano, mga June ang pangalan, no? Jake, ganito. Right. Wala eh. There's nothing to it eh. They just came out with that. Sinabi nga ni Mayor Soto. What I say, walang rekta na mga, pati kay Senator, kay Congressman, kay Speaker Martin, wala. Eh, diba? Nothing. I mean, Obviously, yun- parang yung sinasabi mo nga, orchestrated Oh my. na effort to bring the House to some kind of reckoning. Wala eh. Okay, hindi. Hindi nangyari. They had wanted siguro to have this snowball as well, pero in the hope that there will be some changes in the leadership of the House, hindi nangyari. Hindi. So, ang kalaban nila dyan, as I said, is the truth. And of course, the truth bringer at this point in time, obviously is Mayor Soto. He's the one. Okay. Babalikan natin yan. Babalikan ng Karambola yan. 8:31 po ng umaga sa Karambola sa DWIC. Nagbabalik ang Karambola sa DWIC. Magandang umaga po, September 8. 8:34 ng umaga. September 9. 9 na pala. So, mali ang basa ko. 8, Hindi ako- Mama Mary kahapon. Mama Mary kahapon. September 9 po. Ayan. September 9 na po. Tuesday, Martes. Martes. Ito pong si Joel Aksamana, kasama po natin si Kong Jonathan de la Cruz. Ang ating kaibigang si Conrad Banal ay palagay ko ay nagpapahinga pa. Ganyan lang buhay. Usong-uso ngayon ang ang mga sakit ngayon, kaya tayo mag-iingat.
Anyway, pinag-uusapan natin, sir. Babalik tayo sa Senado. Siguro yun yung aking kaya nga yung proseso kung paano yung resolution, yung writing on the wall, yung basahan, and nag-step down na si Senate President. Paano yung numero nun? Paano nga minsan hindi ko rin padre, ganito na mangyayari nag-iba na sitwasyon. Gaano lang ba? How do they decide? Kasi akala ko ba magkakampi tayo? Hindi, kaya nga, ang gusto natin malaman ngayon, saan yung shift? Saan yung shift? Kasi lima, The seismic shift. please remember, lima yung kasama ni lima sila, Senator Soto kasama siya. Sino-sino yung kumampi para maging, ibig sabihin, 10 yung dumating. 10 yung dumating na sumama sa kanila para maging 15 sila, majority na. Sino-sino yung 10 na yun? Yun ang gusto natin malaman at this point. Di ba? Kasi, yun ang shift Sino yung 10? Sino yung 10 At then, na yun? nakita ni Kasi, President Escudero, Senate President, wala na. Oops, Yung hold niya, wala na. Numero. Kagaya Time niyan, to go. sino yung mga nag-shift? Senator Gatchalian, obviously. Obviously, Number 1. Yung dalawang si Senator Bam at saka Senator Pangilinan, tatlo na sila. Yun ang shift kaya dapat malaman natin kung sino yung nagbotohan Akala ko na hindi yan yung Hindi, yung nasa resolution. Sa Gusto natin malaman kung sino-sino yung resolution. Obviously, yun Senator Gatchalian, Senator Pangilinan, Senator Aquino, sino pa? The Tulfo Brothers ba nag-shift din yon? Mukhang nag-shift. Nag-shift din yun. So, the Tulfo Brothers, Senator Raffy and Senator Erwin, 5 na yan. Sino pa? Of course, Senator JB. Siyang last Siyang huli. Siyang huli na pumirma Senator JB, di 6 na. Sino pa? Sino pa yung mga yung mga bilyar? Sumama ba? Si Senator Mark at saka Senator Mark Camille. at saka Senator Camille. Hindi natin alam. Yan ang hindi natin alam. Ilan na sila? 8. 2 na lang. Sino pa yung 2 na sumama? Kasi kailan majority yan. 15 nga 15 Kasi 5 na sila Senator Soto. 5 sila. Pagkatapos yung Senator Gatchalian, Senator Pangilinan, Senator Aquino, Senator Tulfo, 5. Tapos, sino pa yung iba? Yung 2 bilyar. 7 na. Senator Marcos, sumama ba? Si Aimee. So, gusto natin malaman yun. 8 yun. Pag sumama siya, 8 sila. Well, Senator JB, siyam. The argument is compelling nga na kailangan ma-restore natin yung credibility ng Senado, kundi lahat tayo we will be assigned to the dustbin of history nito. Kailangan ayusin natin to. So, sino pa yung mga nag-shift na yan? Yun ang gusto natin malaman ngayon. Sana si Selly, makakuha tayo ng report kay Selly. Yung ating senior reporter na nasa Senado, who is also the president of the Senate Reporters. Malaman natin paano nagbotohan para... Kung pwede lang, makunan natin ng information si Selly para makapag-workout tayo. So we will know how to analyze this. Kasi para makita natin pa rin, Joel, at mga kababayan, kung ano yung compelling reasons. If there are any such compelling reasons, di ba? Sure. Aside from the things that we speculated about, yung 3, there must be some other things that came into play, di ba? Saan nangyari? Bakit biglang yung the ground on which they were standing biglang gumalaw? At, ano yun? Kailangan isaayos, kung hindi tayo lahat sasabi tayo rito. So yun ang gusto natin malaman. And we want to find that out from our Senate. In the meantime, paring Joel, we are looking at the hearings naman, budget hearings, because all of these things right now have something to do with the budget. Sa House naman, di ba nagkaroon, if you remember, nagkaroon ng over the weekend, nagkaroon na statement si Executive Secretary Bersamin tungkol nga sa get your house in order, etc., etc. Medyo bumalik naman siya, sabi niya hindi daw criticism yun. Hindi nga.
understandable yun because he was Oo. he was actually defending the budget of the office of the president. Okay. There were some reports that some members of the House would have asked for a deferment of the hearing. Isosoli daw Oo. yung budget. So, of course, when the executive secretary was there, he was very friendly. And Right. in So- less than half an hour, natapos. And quite justifiable yun because they had wanted to make sure that everybody understood that we will be the host of the ASEAN summit next year. And we have to prepare. I mean, that's barely a year. Kasi November yun eh. So, we have, But definitely, mabalik tayo sa budget. Ang senaryo ngayon is itutuloy na doon na lang sa Kongreso, sa House, ay pag-uusapan yan. Then mga errata na lang kakabol. Ganun ba yun? there will definitely be changes. There will be changes. Major changes, I think. Major changes yan. So, kunin natin si Selly para Selly, ito namang, hindi, nakikita ko yung si Selly nandun sa monitor. Look, nakakulong sa Senado si Bryce Hernandez. Alam na namin nakakulong na siya. Oo, Okay alam natin. lang. Ang gusto namin Malaman. malaman, Ma'am Juday, ilan ang botohan? Paano nagbotohan para Gusto na, wag na yung Bryce Hernandez. ma-unseat si Senate President Ma'am, Chis Escudero. Ang kailangan namin yung That's numbers. the numbers. Yung Bryce Hernandez, walang ibig sabihin yun dahil alam natin na mapupunta yun. Halatang-halata siya eh. Halatang-halata siya, nagsisinungaling talaga. Iko-contempt niya. Contempt ka Talaga iko-contempt. Nag-away pa sila nung kanyang boss. Oo. At unbelievable yung kanyang mga statements. istorya niya. Hindi pwedeng mangyari yun. Unang-una, tinanong siya tungkol dun sa sasakyan niya na Lamborghini Urus. Saan mo nakuha ito? Meron ho kami mali. Magbi-business daw sila ng misis Meron daw silang business ng Diba, misis. sinabit mo pa si misis ngayon Nasa GSIS yung misis mo. Magkakaroon ng Lalo problema. na kayo nagkaroon ng storya ngayon. Dalawa na dyan, kayong may problema ngayon. Ano ba? Yun. Hindi ka nag-iisip yata, boss. Tapos, nag-away kayo ng boss mo sa harapan ng mga taong bayan. Tungkol dun sa pagkakasino. Ito ba Casino. tungkol sa pagkakasino yun? Na ganun pala yun pag tayo nagkasino pwede mo akong pahiramin ng ilang milyon bro, tataya ako na. Hindi ko ho pera ang aking nilalaro. Hindi Boss, pera ng laro- boss ko. Ganun pala yun. Napakabait na wala pa ako naging boss na ganun bro. Talagang eto. Wag-aanap nga ako ng boss na gano'n. Ganyan, no? Oo. Paano nangyayari yung mga ganyan na ano? Tapos, nasa ibang mesa siya, nasa ibang machine. Minsan din, nagkakasama kami. Naku, Diyos ko, kwento mo, busing. Siya ba rin yung naka-Audemars Piguet na, pero sabi niya, fake naman daw. Sabi niya, Bakit ka naman magsusuot ng fake? Ba't ka bibili sa Green Hills? ng mga ganon. Mga ganon. Hindi ka naman, at saka, ang balita pa nga, ayun ang problema rin, ang balita pa nga, pumapasok sa opisina ito, naka-Lamborghini nga. Oo. Di talagang kalokohan yung ginagawa mo sa buhay mo. Ano to kaya lumalabas tuloy yung mga problema. At saka masama pa nito, yung nangyari doon. Sinabi nung dalawa, yung Sims Construction at saka yung Wawaw, ginamit lang yung kanilang mga lisensya. Pinapaano nila? At yung ginamit, kaya pala nagkakaroon ng ghost project. Kasi ginamit lang yung mga lisensya nila. Talagang wala naman talagang project. Papel yun. Papel lang yun. Mukhang papel lang yun. Gumawa ng program of work sa mesa, gumawa ng ginamit yung kanilang nagkunya-kunyaring bidding. Talagang walang project. Pinaira lang nila. Yung ganun na lumabas. Pero alam mo, yung si Curly Discaya, mali rin yung sasabihin niya na hindi po totoong ghost project yun kasi hindi papasa yun dun sa sa inspeksyon which is sa totoo lang sama-sama na kayo pa sino naman ang nag-i-inspeksyon at sino wala Kayo lang yun eh. kayo na lang yan eh diba? Wala, hindi. Kaya alam mo kahit sila duda rin ako dun sa mga Wala nga, hindi nga pwede. affidavit nila Discaya gumawa sila ng istorya na butas-butas. Oo. Yan ang mahirap yan.
And then yung pagpili na kung sino yung mga involved, Oo. wala namang direct parang hindi Yung naman pagpili ng pwedeng mga ano eh. involved, obviously, yun ay pinili ng mga kasapakat nila. Kung sino man yung mga yon, senador ba kasapakat nyo, o congressman na nainggit, o public works, hindi mo alam eh. So, kaya yan, investigasyon yan. Yung kanilang testimony, sabi nga ni Mayor Soto, testimony ng magsisinungaling. Yun ang sabi niya. Kayo Diskaya, wag niyong gaganyanin yung milyong fans ni Maine Mendoza. Hindi ba ano yan? Oo. Ayun, si Juday, umiiyak kanina. Dahil si Ate Juday, dahil si Maine masama ang loob. Nariyan na yata, nasa linya na po si Celi Ortega Bueno, ang ating magaling na reporter na nagko-cover ng beat ng Senior Senado. reporter. Senior reporter po. At hindi na, ano ba yung kanya? Sabi mo siya Siya ang presidente ng Senate Press Corps. Press Corps. Okay. Celi, kamusta dyan? At pasok! I-correct ko ha, walang Senate Press Corps, hindi ako presidente ng Senate Press Corps. Pinromote ka Isa lang akong ordinaryong reporter dito sa Senate. Ikaw ang presidente dyan. Okay. As far as we are concerned. As far as we're concerned, ikaw yun. Ay, gano'n. Naku, salamat sa inyong ganong impression at pagtingin sa akin. Anyway, matapos yung biglaang pagbabago ng Senate leadership kahapon, syempre, meron itong kaakibat na ilang pagbabago rin sa chairmanship ng mga committee. Sally, Una bago tayo pumunta sa mga chairmanship, sino yung 10 sumama kina Senator Bakit Soto? umiba bigla ang Yung 10? yung mundo dyan. Oo. Okay, di ba 5 sila na nasa Yes. minority na Yes. nagsulong nitong pagbabago, itong Yes. si Soto, Yes. Lacson, Subiri, Ligarda, and si Senator Rizzo Ontiveros. Yes. So lahat yun nasa majority ngayon. At ano pang sumama sa kanila, Senator J. De Ejercito, Erwin Tulfo at Rafi Tulfo, magkapatid na Tulfo, magkapatid na Mark and Camille Villar, si Senator Sherwin Gatchalian, Lito Lapid, Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, siyempre. itong si Senator Pia Cayetano. So, yun ang mga 10 na nadagdag doon sa 5 na minority na ngayon ay bahagi na nga ng majority. Ayun. Ang 9 naman na nasa minority, yung mga Duterte Black, itong Senator Amy Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Bongo, Bato de la Rosa, si Senator Alan Peter Cayetano, sumama sa minority, siyempre Senator Chief Codero, Majority Leader Joel Villanueva, at itong dating Majority Floor Leader Joel Villanueva, at ang napatalsik din ang Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Ayun. So, So, nga ni Senator King Lacson na bagong Senate President Pro Tempore, siyam yang nasa minority ngayon, so wag daw nilang minusin dahil kapag nakakalap ito ng ilan lang at nakakuha ng 13, pwede na magbago ang Senate leadership. So dapat daw paghusayin ang liderato ng Senado at naniniwala naman daw sila sa kakayanan ni Senate President Tito Soto dahil ito daw ay consensus building, hindi ito nag-decide na mag-isa at lagi niyang kinukonsulta yung kanyang mga kasamahan sa pagdidesisyon sa mga mahalagang issue. Sino-sino ngayon yung mga Bagong pagbabago ng chairmanship. committee, Chairmanship. So, Okay. Ang nabanggit na kinumpirma ni Senate President Tito Soto na yun naman ay gagawin pa yung formality sa plenary. Itong ang Blue Ribbon Committee, hindi nagtagal si Rodante Marcoleta, mapapalitan na siya ni bagong Senate President Pro Tempore King Lacson. At gayon din yung chairman ng Committee on Labor na hawak na yon ni Senator Amy Marcos ay ibibigay daw ito kay Senator Rafi Tulfo. At yung chairmanship ng Committee on National Defense and Security na hawak ni Senator Jinggoy Estrada ay plano daw ibigay ito kay Senator Loren Legarda. So yun yung mga initial na nabanggit na maaring pagbabago. So tingnan natin dahil meron pang mga nasa minority na may hawak na malalaking committee chairmanship. So titingnan natin kung yung ba'y alisin sa kanila at ibibigay sa mga miyembro ng majority. Dahil ay nga kay Senator Lacson, gano'n naman talaga nangyayari. Kapag nasa minority,
Kaya yung tira-tira ang ibibigay sa inyo at priority sa distribution ng committee chairmanship, syempre yung nasa majority block. So ngayong linggo to, just housekeeping ang mangyayari dyan, basically. Oo. Oo. At ang nabanggit pa ni Senator Pancilo Lacson pala bilang tatay chairman ng Blue Ribbon Committee, kanya muna daw pag-aaralan lahat na ng mga napag-usapan dun sa first 3 hearing ng Blue Ribbon Committee under Marcoleta. Titingnan daw niya yung mga transcript, mga naging testimonya, mga dokumento, at kung saan kung hanggang saan yung nakarating, doon naman siya mag-start para pagpatuloy yung pagdinig. So, baka daw, hindi niya alam kung kaya niya ituloy na next week yung panibagong hearing. Kung hindi man, baka daw madelay na mga 1 to 2 days bago siya mag-resume ng pagdinig dito nga sa issue ng anomalous flood control projects. At sabi nga niya, doon sa nangyari kahapon na may revelation yung mag-asawang Vizcaya, and sa kanya daw, ang lagi daw niyang hinihingi, asan yung resibo? Parang asan yung ebidensya dun sa mga aligasyon mo? Yes. Yan ang sabi ni Senator Lacson. Si Senator Gatchalian Celi will remain as the Senate Finance kasi yung budget, importante yan. Oo. Opo, mananatili siya dahil miyembro naman siya ng majority. Sumama siya sa pagluluklok kay Senate President Tito Soto. So mananatili siyang chairman ng Committee on Finance. Kaya ngayong araw ay tuloy yung nakaschedule na pag-start na ng budget hearing ng proposed budget ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. So ang sabi nila, hindi naman daw makadiskaril itong pagpapalit ng Senate leadership sa pagtatrabaho nila, lalo na dito nga sa panahon kasi budget season ngayon at nasa panahon nga sila ng pagdinig sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Ayun. Ayos. Ayun. Maraming salamat, Sally, sa iyong balita. Oo, naliwanagan kami. Huwag kang mag-alala. As far as we are concerned, you are the President of the Senate Press Corps. Ayun. Ay, naku. Hindi ka pa nakuku. Okay. Hindi ka namin papayagan na maku dyan. Oo, na makulitan dyan. Lang dito sa Senado, ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ayun. Ayun. Thank you very Maraming much. salamat. Oo. Sally. Ikaw Oh, ang yan, Senate ano pa rin, President Prescor. Tama. Ayan, nakita mo, parin Joel, yung 10. Ulitin natin ang mga pumandig sa bagong Senate President. Senator Gatchalian, siyempre. Senator Kiko. Major committees to mga ito. Senator Bam. Senator Gatchalian, yan yung Finance Committee. Senator Kiko, Agriculture. Senator Bam, Education ito. Of course, yung dalawa, Senator Tulfo, Rafi, Senator Tulfo, Erwin. Pareho rin major yung mga hinahawakan na mga committees. Si Senator Tulfo, Rafi, Public Services at saka Labor ngayon, nadagdagan siya. And then Senator Erwin, malaki rin yung kanyang committee. Malaki rin yung major committee rin yung dalawang hawak niya. Of course, yung dalawang bilyar, Senator Mark and Senator Camille. Yan. Tapos Senator Lapid. Muntik na natin makalimutan. Tapos yung Cayetano, naghati. Naghati sila. Alan Peter nasa kabila, Pia Cayetano. Si Senator Pia, Ways and Means yan eh. Oo, Ways and Means. So yan. Pagkatapos Senator Lapid na nabanggit na natin. Pagkatapos, sino pa yung sinabi niyang iba? Senator Lapid, Senator Cayetano, Senator JB, siyempre, Senator JB. Senator JB Ejercito. Na ano yan, si Senator JB in the previous arrangement was already the Deputy Majority Leader. So I suppose he will remain Deputy Majority Leader and probably sa Committee on Health kasi siyang author ng ng Universal Healthcare. So malamang sa kanya yan pupunta. And yung housing malamang kasi siya rin yung author ng yung Department of Human Settlements and Urban Development. Now, sinabi ni Senator Amy Marcos
they were left in the dark on Oo. the leadership change. Siya, si Senator Ronaldo Bato de la Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta, at Robin Padilla. So, well, Yan kasama yung niya. yan yung Duterte so-called Duterte block. I suppose in the the next Senate. question would be, paano, well, sa bagay, nakapag-isip-isip na yung mga senador, but usually merong ano dyan, di ba? May cloakroom, may gumapa, hindi manggapang. Sorry, ang may paano mga salita. nangyari. Hindi kasi yung yung if you say 5-5 Oo. Actually, yan yung mga blocks na malalaki. 5-5. 5-5. Doon sa so-called Duterte block, Senator Amy, Senator Bongo, Senator Marcoleta, Senator Robin, at saka Senator Marcoleta. Yun yung 5. Doon naman sa kabila na 5, Senator Soto, Senator Lacson, Senator Hontiveros, Senator Subiri, at saka Senator Legarda. 5-5 yan. Yan yung mga moves. Oo. Yan ang nag-move. Yan ang mga, yung nasa gitna yung 10 eh. Oo. Nasa gitna yun eh. Whoever can consolidate yung 10 na yun, yan ang mangyayari. And tama si Senator Lacson. Huwag tayo magpapakasiguro, but because at any given time, if you have 13 signatures, that's it. Mhm. Yan ang nangyayari dyan. So Senator, si Senator Lapid Mhm. will retain his post. Of his post, oo. Yung mga yan. Senator Mark, ganun din, Senator Camille, probably, kung ano man yung kanilang mga committees at this point in time. Ganun naman talaga ang arrangement dyan. At yun ang sinasabi natin, at pag-usapan natin mamaya parang Joel, kasi ang sinasabi naman ng iba, speculation din yan, at a lot of hanas, a lot of sa internet at lahat, panahon na rin para palitan yung house. Walang movements doon. Walang movements Mas doon. mahirap yun Mas mahirap kasi doon, marami sila. ang at, dami niyan dami eh. dyan, You're oo. talking about 290 more or less. Oo. Ah, Ito ang Senado ko, konti lang sila Madalito na eh. madalito. Mas na- madalito eh. Oo. Just a shift of halimbawa yung 5 ng so-called Duterte block. Dagdagan mo lang ng 8 yun, tapos na. Mhm. Tapos na kagad, babalik na kagad, kagad. oo. Workout. So, hindi natin alam yan. Magiging malaki. Sana ma-stabilize to because kung ganyan na palit-palit, etc. every day or every other week Hindi or tayo every other makakagawa month, ng trabaho niyan. hindi natin matatrabaho yung dapat natin gagawin. Kawawa naman tayo. Lalo na yung budget ngayon. Budget tutok and tayo. all the other important legislation kagaya nung nakasalang na registration tungkol sa amendment ng rice tarification law. Right, oo. Importante 'yon. Yung pinag-uusapan natin tungkol sa National Land Use Act. Land use Yung act. sinabi kahapon ni Oo, Paulo. Ni Paulo Alcasarin, Na- binanggit niya. It has been there waiting to happen since way back. Mga decades na yan, National Land Use Act. Siyempre, yung EPIRA, the usual things. EPIRA, the Energy Energy Industry Reform Act. Kailangan yan. dahil Kailangan yan. May energy security issues Energy tayo. security issues, etc., and everything else. Maraming kailangan na tatrabahuin natin yan. Pati yung napipintong diskusyon tungkol pa sa mga dapat na mangyari tungkol sa other services, transportation, etc., and everything. So, maraming pag-uusapan na kailangan Right. ay medyo magkaroon ng stability somehow para naman both houses of Congress, because these are major legislations, kailangan mapag-usapan na mabuti aside from the budget. Of course, for the next several months up to the end of the year, Oo. budget. The budget will Will be take the main. the lion's share talaga ng Yes, discussion of dyan. discussions. Kasi mukha ngang dun tatrabahuin sa House yan. And then there will be changes talaga. Yes, one Yung way or the mga- other, oo, including the manner by which the BICAM will be working. okay. Yan ang napaka... Okay. Meaning sa Senate kasi Hindi, nag-hearing din yun eh. Nag-hearing din So, ang mangyayari dyan, the BICAM should actually be a real BICAM. Ang ibig sabihin po ng BICAM, there is a committee, BICAM committee, represented by members of the House and members of the Senate in order to harmonize
the disagreeing provisions of their action. For example, because the House will come out with the House Appropriations Bill, kasi manggagaling ang ano yan sa House Oo. dadalhin sa Senate. The Senate can come out with its own revisions, its own one, and then if there are disagreeing provisions coming from both houses, then we have the BICAM. Yan nga yung sinasabi nila na nagkakaroon ng yung mga insertions and everything Nung else. nakaraan, nung Nung nakaraan. 2024. Oo. Okay. So yan ang pag-uusapan. And this is Talagang necessary because in short, marami pa rin tatalakayin talaga Oo. dito sa ano. kasi sinabi ni Presidente Paring Joel na aba, if necessary, kung hindi kayo magkaintindihan at nandiyan pa rin yung ayaw natin na nandiyan na mga budget Ano tayo? proposals, etc., I will not sign the budget. We Balik will tayo live dun with sa a reenacted budget. Reenacted budget. Okay. So, tignan natin. But hopefully, things will Tapos turn out meanwhile, ito namang side show na naging main show right now, yung mga flood control hearings. Yeah. Ang akin talaga sana isang independent Yes. commission, whatever, ang mag-imbestiga dyan. I think the President Tapos is already... leave the House and the Senate to work on the more important stuff na kung saan is kaya sila nahalal dahil para dyan. No? I think the President is already, decided on that is today. So may binabanggit siya na 3-man independent commission. Okay. So we Sige. hope when he comes back Okay. from Cambodia, Sige. which may be tonight, Ngayon ang balik niya. baka yung balik niya, baka magkaroon na tayo ng ganun. Anyway, magbabalik ang Karambola. 9:01 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Karambola sa DWIZ. Ito po si Joel Aksamana. Kasama po natin si Kong Jonathan De La Cruz. Ang ating kaibigan si Conrad Banalay bukas. Malamang ay nandito na. At, Malamang medyo nakapagpahinga na. nakapagpahinga na siya. Palagay ko, paring Joel, baka kasama siya doon sa nangyaring shift Baka Shift din doon, nandoon siya Sobrosa at baka may nangyaring kasama siya doon sa pagdidiskusyon tungkol diyan sa shift na yan. Pero mamaya-maya alas 9 yata itutuloy na yung Blue Ribbon Committee naman sa House. Yan yung Blue Ribbon sa Senate. sa Senate. Oo. Kasi yung sinasabi ni Selly kanina na medyo sorry Selly at medyo hinarang muna namin yung report mo kasi gusto natin malaman kung nasaan nagkaroon ng shift. Kaya baka meron daw iba pang report si Selly Hindi, si Bryce Hernandez Oh, siya yan, sige. report niya. Ay, Baka tignan gusto mo natin. i-report yan Oo. kung suot-suot pa niya yung relo niyang kung so pa niya yung fake na relos niya, sinasabi niya fake. Wala, okay. Oh, sige. Okay lang. Oh. Ayan, Ayan, hindi daw. Yan na ba? Oh, yan na. Okay. Okay, Selly. Pasok. Paano, Selly? Alinsunod sa naging request ng Kamara de Representantes, pinahintulutan ni Senate President Tito Soto na humarap sa pagdinig ng Kamara si Bryce Erickson Hernandez, ang dating Assistant District Engineer ng DPWH sa Bulacan. Nakadetain ngayon sa Senado si Hernandez matapos i-contempt ng mga senador dahil sa pagsisinungaling. Ang pasya ni Senate President Soto na payagan si Hernandez na dumalo sa investigasyon ng Kamara ay bilang pagkilala sa prinsipyo ng interparliamentary courtesy. Sa utos ni Soto, may koordinasyon na ang Senate Sergeant at Arms at kanyang counterpart sa Kamara para sa pagsiguro ng seguridad ni Hernandez. Pagkatapos humarap sa House hearing, ibabalik si Hernandez sa Senado. Na-contempt si Hernandez sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon ukol sa anomalous flood control projects dahil hindi tinanggap ng mga senador ang kanyang pagtanggi sa paggamit ng manoy fake na driver's license sa madalas na pagsusugal sa kasino. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Yung pagpunta niya sa House, kasi may TRICOM doon. Yeah. Okay. Yun pala may yun. TRICOM. May Nagbabalik TRICOM doon. ang So, DWI. hinihingi ng TRICOM si ang Karambola. Bryce Mm. na pumunta doon sa House para mag-testify sa ano. Siyempre, hihingi ka ng pahintulot sa Senate kasi
naka-detain siya Doon doon. siya nakadetain, oo. Contempt siya doon eh. Na-contempt siya doon eh. Bakit ba na-contempt? Hindi ko masyadong nakita eh. Ano nangyari ba? Napanood mo ba yun? Oo, napanood ko ba't sa dami ng sinabi, bakit nga ba pa... Baka nagsisinungaling eh. Oo, nagsisinungaling. At, Ayun. si Senator Jinggo yata ang Nag-motion? nag-motion na yata. Na i-contempt siya. Oo, Ba't anong dahil- issue ni Senator Hindi Jinggoy? ko- basta- Yung pagkakasino? Hindi ko matandaan eh kung basta sa Kasi- dami na sinabi niya eh, 'di ba yung pagkakasino. Kasi mga issues na, yung mga issues kay Bryce, ito po yung yung assistant district engineer Oo. ng First District Engineering District Oo. ng Bulacan. Kasi apat yata ang tinanong sa kanya. Number 1, totoo ba na ikaw ay tumatanggap ng ganito, etc. Kasi meron dalawa doon na contractors na sinasabing siya ang tigatanggap ng mga nakukurakot doon na pera. Yung nagsalita doon ay yung Sims, yun yung Mrs. Santos at yung Wawaw. Wawaw. At ang sinasabi nila, itong si Bryce ang tigatanggap ng perang kinukuha o hinihingi o inuutos na ibigay sa kanila bilang mga contractors dyan sa Bulacan. Sabi ni Bryce, hindi ho ako. Ako ay nagagamit lang yung opisina ko, pero lahat ng pera na yan na sinasabi nila ay dinadala ko kay Boss Henry. Nagturuan eh. Hindi, I think yung lalong naging punot dulo ng pagkaka-cite niya ng Contempt. Dahil may nilabas si Senator Marcoleta na ID na obviously nakuha ni Senator Marcoleta kung saan sa Okada. Sa Okada daw, doon daw siya. Na may pangalan na De Guzman. Oo. Ngayon, sinasabi ni paring Bryce ay hindi ako yan. Wala akong ganyan na Pinakitaan siya. Pinakitaan siya ng ganyan. Ikaw, nagsisinungaling ka. I never owned a license like that. Naalala ko, pumunta lang ako sa Okada para sa convention. Ayan. Hindi na nagustuhan. Pati si Senator Tulfo ang nag-move to cite him in contempt. Because obviously daw, nagsisinungaling ka. Sinecond naman kaagad ni Senator Pro Tempore Jinggoy Estrada. So, ibig sabihin nun, yan yung pagpasok nila sa Okada. Na sinasabi ni Senator Marcoleta, the then chairman of the Blue Ribbon Committee, na ang dami mong panalo-talo dyan sa Okada. Doon ka nagkakasino. Yun, di ba? Tapos yung ID, yung ID na fake, ginagamit ninyo para makapasok kayo sa casino. So, binanggit niya yon, di ba? Yung tungkol sa... Yun ang naging... yun ang naging kaya mitsa. siya na-contempt talaga. Yun ang naging mitsa. Talagang sunod-sunod na pagsisinungaling. In other words. Kala ko na-contempt siya. Ano sinasabi mong fake and real mo? Hindi yun. Hindi. Inamin niya yung tungkol doon sa Inamin niya na fake and real. Unang-una, inamin niya na meron talaga siyang yung Lamborghini Urus eh. Inamin niya yun. Yung Lamborghini Urus po, yan yung SUV. Yeah, okay. Muntik-muntik siya nun dahil magkano bang sweldo niya? 70,000 lang. Oh. Paano ka nakabili niya? Hindi, misis ko kasi sabi, pasok tayo ng negosyo. Ano ba misis mo? GSIS. Empleyado po ng GSIS. So parang he was digging himself deeper into a deeper hole talaga. Palalim ng palalim. Kasi 40 million yun eh. Yung Lamborghini Urus na yun, 40 million yun. Oo. More or less. Ano pa, may sinabi si Senator Gatchalian, taxes pala nun, may dagdag pa. Siyempre. Ang nagdiin sa kanya tungkol dyan sa mga sasakyan, kasi tinanong din eh, ito ba pag-aari mo rin? May 3 sasakyan na binanggit eh. So, yan ang mahirap po pag ganyan na na ipapakita na yan nga yung sinasabi ni President BBM na living beyond your means. Lifestyle eh. Meron kang Lamborghini Urus, meron kang 3 pang ibang sasakyan na high-end. Paano nangyaring 70,000 ka lang? Yun yung sinasabi niya, may business po kami. Which brings me bro, nag-uusap rin lang tayo sa lifestyle checks. Now, kung magkakaroon ng independent commission, that has to be an integral part of the investigation. Yes, definitely. Because I've done some, naaalala ko, bit of research kagabi, nung panahon nun, ang Hong Kong nun,
and Singapore, these were really bedrocks of corruption dati Yes. na ano. So sa Hong Kong noon ang nangyari, it was I think in the 70s, 70s, 80s, ginawa talagang nagkaroon sila ng it was parang a police board or something kasi ang corruption noon nasa ano talaga police at at that time ano pa sila ano ba tawag doon, British colony. Protectorate or Yeah, something. protectorate, yes. So talagang ang ginawa nila ay talagang chine-check nila, binabangga nila yung buhay talaga ng pulis, yung sweldo niya at yung kung anong And that will, pag-aari niya. totoo yan, And that will take a huge amount of, Actually, it took years, span of 10 years. But after that 10 years, nawala ang corruption talaga dun sa Hong Kong kasi civil service. binabangga talaga, Oo. binabangga talaga yung means mo, Oo. ano bang business mo, ano bang ginagawa mo, etc. versus yung iyong lifestyle. And they had a way of, meron silang technique. Parang yung kay Al Capone din, a bit different. They would really freeze yung accounts, yung bank accounts, para hindi ka makapagkuha ng mga high-priced lawyers or to mount your defense. Yan ang napaka-importante. Napaka-importante So yan. I hope nagkaroon na ng freeze dyan sa mga yan at this point in Kaya time. nga Or papasok dapat ang banks tsaka AMLC. kung hindi man freeze, hold. Hold. Kasi siyempre hindi ka pwedeng basta mag-freeze. We have to have a court Oo, order. oo. Ngayon, ang ano dyan is hold para malaman oo. kung maglalabas ka, at least na i-report pagdating dyan. Next na sasabihin ko sana example sa Singapore. Sa Singapore, hindi nila kagustuhan, well, definitely hindi kagustuhan ni Lee Kuan Yew. Noong 1965, pinatalsik sila sa Malaysia. Sa Malaysia. Si Lee Kuan Yew, maliit lang naman ang Singapore and they had to survive. Kailangan tanggalin talaga ang corruption. Oo. So, ang ginawa naman ni Lee Kuan Yew is talagang inistriktuhan niya talaga in hindi lang police, kundi all manners of government service. At tinaasan niya yung sweldo ng mga nasa gobyerno para hindi matukso na maging corrupt. Although of course may mga lumulusot pa rin. Yung mga lumulusot, tinuluyan talaga nila ng mga korte. And Pero ngayon lang ngayon lang whether nagkaroon ang tawag dito, kahit na yung ano ba tawag dito, yung masamang gawa, not necessarily corruption. You did something which was beyond hindi beyond contempt. Oo, yung gano'n. Kasi I remember there Twist. was one nung nandun ako nung the 1990s. Merong close friend si Lee Kuan Yew. Talagang kaibigan niya kasi kasama niya to nung nagsimula Singapore, yung si Barker, Clive Barker. He was a Eurasian si Clive Barker, the problem, excellent guy, non-corruptible and everything. Ang problema lang, he had a bit of a personal challenge. Medyo mahilig siya sa uminom or something. Okay. And he did, misconduct or something. It was not about corruption. It was not about other things. Tinuluyan din siya ni Lee Kuan Yew. Wala akong pakialam kung kaibigan ka. I have to set an example. Ganun. So, that is precisely what we want to do. Yeah, oo. I think para that as magkaroon well as yung tinaasan ng sweldo. para magkaroon ng leksyon. Right. Yung nga yung Again, independent commission ang tinayo ni Lee Kuan Yew para gawin yung nga yung inasahan na gagawin ni President BBM. Because hindi na pwede itong balitaktakan na ito, ganito, ganyan, Tapos, etc. magniningas kugulan naman tayo. At saka yung lusutan, finger pointing, etc. No. Lagi Let natin binabanggit yung nangyari kay Napoles. Diba? Wag na, hindi na pwedeng mangyari. Yes, hindi na pwede yung ganon. Ang final example ko bro sa China. Nung yung China, nag-modernize sila si Deng Xiaoping, ayos yan. Everybody became entrepreneurial, yung mga probinsya, nagkaroon ng special zone. Nag-explode naman ang corruption doon. Super Pasok explosion. yung si Jean Liping ba yun or something noong 2012. Yun naman, talagang ginawa naman niya, mas draconian naman sa China. Talagang Execution. saka numero talaga ng ilan ang dapat gusto ko talaga may mga maparusahan sa bawat regional zones kung meron At there you go, siguro. Sa Vietnam, ganun din. Ganun. Di ba? Right. There is this recent case dyan sa Vietnam na yung isa sa mga pinakamayaman na lady. Okay. Nandiyan sa Diba? news nga pala. Billionaire yun. Bilyonaryo siya. Billionaire yun, real estate developer. Real estate Pero developer. maraming ginawang hindi tama. Ayun,
Ito sentence, yata, sentence to death na yan. ang mga krimen yata nito talagang may mga spurious land banking Yes. deal siya. Plus yung mga dito sa atin normal lang yung mga dinisregard yung Yes. Land Use Act Yes. isipin mo tuluyan din siyang ganun. Tinuluyan siya. So Billionaire yun. And then of course, in the process of acquiring all of those disputable land holdings and development activities, she inveigled. Ibig sabihin na Oo. niloko niya o nagkaroon sila ng sabwatan, kasapakat niya yung mga nasa gobyerno. Yun, pare-pareho sila. parang ganun din. Yan. So again, why is it important? Kaya nga ang aking gusto ko independent commission talaga na hindi pwedeng pakialaman ng ibang ng mga lawmakers yes, or yes. something. Then they at kasama nila yung May investigative banks tsaka AMLC at saka merong investigative powers DOJ, talaga. investigative powers Na subpoena powers. and this is important kasi again, like I said, yung mga assertions itong Diskaya couple kawawa naman yung hindi talaga kasali diyan, Oo. kasi kasama na sa option yung mga ganyan di ba? Yung sisiraan ka. Sisiraan ka, Oo. ganyan. Sabay sira ka na kagad yung reputasyon mo. Dito. Ang social media pa naman din, napansin ko bro. Once masira ka sa Ang Facebook, ang hirap. Tapos yung mga threads, yung may mga tao naman kasi hindi ko maintindihan bakit hindi kayo sigurado, baka fake news Hindi, yan. share ng Huwag share Huwag muna kayo mag-share, huwag muna kayo mag-comment. Walang ginagawa yung iba dyan, kundi ganon. Aside from the fact na may mga talagang kampanya, may mga campaigns aside from the fact of that, yung mga May iba, kampanyang taga-depensa at Yeah. taga-sira. yung mga iba, for some reason, siguro, na ano lang, whatever it is, may magawa lang, share ng share ng share. Maski na hindi na nila Pero tama tinitignan. ang akin, ang simula niyan, meron talagang troll group. meron. Sila na yung unang mag-share Sila. at sila yung unang babatong, walang hiya talaga yan. Yung ganun. Oh, Parang- gagawa na ng istorya. Parang panahon ni Jesus, yung may isang sisigaw lang ng crucify him, Oo. ayun na, lahat na. sali na. Exactly. Ganun lang, nagkataon lang social media to, mas mabilis ang kalat, bro. Kaya ganyan na nangyari. Yung iba, di ba, sinasabi nga natin, ginawang komersyo. Oo. Kasi kaya sila naggaganon ng ganon para magkaroon, yung talagang nakakabigla, nakakabulag Oo. na sasabihin nila sa kanilang mga Facebook or whatever, para lang magkaroon sila ng sasabihin at yun ay magge-generate ng business para sa kanila. Ano yung sinasabi nyo na every time na mayroon silang ganyan na-share, nagkakaroon sila ng Nagkakaroon siya ng kita. Meron kita? nga. Pare, Totoo ba yun? Yeah, which brings me, there's one Paano here, yung kita to? Nandito, namomonetize yan Meron silang There is a way to monetize it. I'm not too familiar how it's done technically, but the important thing, tapos may chat groups, Yun na, BOT pa sila, lalong kumakalat. I will give you isang example. Ito mga taga-subaybay, mabuting makinig kayo dito. To, malayo sa politika, ha? Ito ang nangyari, di ba? Nasa news lagi sino ba itong batang ito? Yung magaling natin tennis player, si Alex Iyala. Galing, maganda yung performance sa US Open, sabay nag-champion siya dito sa Guadalajara, di ba? Meron ngayon, and I will mention dahil talaga sumusobra sila. There is a site, ang pangalan Tennis Plus. Lahat ng pinopost nila, puro kalukuhan, katarantaduhan talaga. Talaga? Titirahin nila, gagawa silang storya, they will put words kay Ayala kay na Alex. issue, ang kalaban ko, ganyan, o ganito, o hindi ako inisponsoran ng ganito. And there was one, tinitira daw niya na meron daw mga sports journalist na kinikriticize na dahil hindi niya, kinalimutan na daw niya ang roots niya sa Pilipinas, ganun. Meron silang ganon. These are outrageous claims na alam mong hindi totoo dahil si Alex. Ilang beses na natin napapanood, pag kinakukot, mabuting bata. At so lahat ng sinasabi niya, kawalang hiyaan talaga itong sinasabi ng Tennis Plus. In effect, parang sinisiraan si Alex. Sinisiraan nila. At pero, tingin ko, wala silang pakialam kay Alex. Ang ginagawa lang nila, they are making the most outrageous claims Para kinakagat ng tao. Para At maano kasi, sila. Kaya ako napansin kasi pag tiningnan mo yung threads, yung comments, abay maraming ang kumakagat, yung share na, ay, walang hiyang bata pala yan, walang utang ng loob. Namomonetize na nila yung kanilang outrageous claims. Yung outrageous claims. And this site, ito nga,
nagtataka ako, inireport ko na sa Facebook to, dapat i-take down Oo. to. Dahil nakakasira sila, one, dito sa bata, two, meron silang mga tinitira, pati yung magulang niya, tsaka yung Philippine Tennis Association or something, na sa totoo lang, hindi ko alam, kasi ako ano rin ako, journalist din ako. Nireport mo- Saan mo nakuha to? At paano Nireport mo na ba yan? Hindi, ngayon ko lang nakita to sa sa Facebook. Kasi I mean, the past couple of weeks. Ikaw ang guardian namin pagdating sa mga ganyan. Hindi, pero bit ko naman hindi naman sports, kaya malay ko nito. Pero ako, hindi ako kasi Pero ito, dyan sa mga kaya ganyan. ko lang nahalata kasi nung una, meron pang ganito. Kasi may makakalaban si Alex Ayala. Now, Sinisiraan siya. True, merong dun sa US Open, yung isang nakalaban niya, yung tinalo niya, yung na-upset niya, nagalit dahil masyado daw maingay ang mga tao. That's true. But then in subsequent matches niya, wala naman nagsasalita ng masama kay Alex. Ang mangyayari, itong site na to, itong Tennis Plus, would put quotes in the mouths ng mga nakalaban ni Alex that Para banatan si Alex. girl with girl with the yellow skin, ginaganon siya, Oh. yung ginagawang racist, o kaya ginagawang... Ay, gumagawa na sila ng istorya talaga. Istorya. Now, which I know particularly dahil napanood ko yung laban sa YouTube, hindi naman nangyari yon. So, ano tong sinasabi nila? Hindi, pang ano talaga, pang... outrageous click, talaga. Ano, ang tawag doon? Clickbait. Now, pag Clickbait. tinignan mo yung threads, ang haba, umaabot ng mahigit 100 mahigit na talagang naniniwala sila na, Clickbait. ay, walang hiya yan, bakit niya ginanon? That's a racist, there was no such racist remark, there was no such... Maraming ganon. Like for example, and, yun nga, meron akong kaibigan na nagsabi, ay, tinanggal na pala si Secretary Remulla doon sa list para ganyan. probable ombudsman. Eh, hindi naman totoo. Yung mga ganon. totoo. Clickbait ang tawag Clickbait. pala doon. Now, so ano nangyayari? Ginawa lang natin example to. Marami pong ganito ngayon sa internet. Sa Eh, Facebook dahan-dahan at ho tayo. I mean, we're not talking about yung mga podcaster na may sariling opinion. Okay lang yan. Yung mundo Sa- nila sa yan. inyo yan, That's sa their inyo yan. world, their own truth ang tawag nila. Pero yan. yung Okay. mga Pero ito, lumalabas na parang news, na parang, news. yan yung sinasabi Tapos, mo, ikaw Tennis naman, Plus. maniniwala ka, i-share mo. Kung hindi mo man i-share dun sa yung internet, i-share mo sa chat group ng mga kaibigan mo, ganyan, kumakalat. Lumalabas na parang news ito, yung pala hindi It's totoo. not news. And nung una, sabi ko, ano napapalanit ng Tennis Plus na to? And then may nag-explain ka sa akin na millennial, Gen Z na, hindi, sir, iyan po, dyan sila kumikita, na monetize nila yan. Malaking pera yan para sa kanila. And there you go. May ganun na pala, bro. That's even worse. Para ka ring flood control contractor. Naninira ka nang wala sa Naninira ka lugar. na wala sa lugar na wala ka na nakakasira ka ng buhay ng iba tapos yung Hindi- sarili mo ang kumikita. Ano, can you consider that journalism? Kasi if it is journalism, At- yellow journalism yan. Oo. Ito, ang problema to, mahirap to matuntong kung nasaan sila. But definitely Facebook can take it down, bro. Kasi halatang-halata na hindi ito totoo eh. At saka yun na nga yung pag kiniklik mo, by the way, to, yung algorithm, ang nangyayari, paulit-ulit siya. Paikot-ikot. Paikot-ikot siya. Nauulit siya lalo. And that's what yun ang gusto nila. Dahil mas nagva-viral eh. Yung ano. Dahil nagbabiral at kumikita rin naman yung Facebook. Oo. Well, Siyempre, laking kumikita kita nun. sila. So, yan, nagagamit din yan in all aspects yan, sa politika, in all that. Sa lahat. So, Paninira nga oo, eh. paninira eh. Na, Kagaya guys, niyan, si Alex, Oo. sipin mo yun. sports, walang anong kamuang-muang nitong batang to, bakit ginagamit siya para mangyari yun, bro. Para, oy, si Alex Ayala, ganito, ganyan. Ganito pala Oo. siya, ganyan. Yun yung workout. That's the workout. Naintindihan ko na Kaya ngayon. yung campaigns pare na ganyan. Naku, Iba na ngayon ang PR ngayon na. Iba na, no? Oo. Tapos mahirap naman. Paano mo sasagutin yan, bro? For example, yan You will have- ma-name ka sa anomalya na sabihin nating hindi totoo or something. Pero paano mo lalabanan yan, bro? Yun ang dapat na pag-aralan ng natin. Kasi we have to be on top of that wave. The wave of innuendos, wave of insinuations, wave of fake news. How do we work it Masaklap pa out? ngayon dyan kung Jonat kasi in the world of public relations communications, merong dating institutional strategy. At saka ano yun? Yung pangalan mo,
lagyan mo talaga ng mataas na pedestal na ikaw ay itong brand mo, this is what you stand for, at gano'n yung bang through the years lagi mong inaayos yan, whether tumutulong ka sa mahihirap. Ngayon, o wala medyo- na yan. Ngayon na dahil sa nangyayaring to sa online na yung mga paninirang ganyan, yung inayos mo, yung binilta Over mo the ng- years. over the isang iglap, wala na lahat yan. Tingnan mo yung, again, hindi sa ako'y may kinakampihan dito, nabanggit ko kanina, yung kay Maine Mendoza. Oh. Naawa ko dun sa bata. Bakit ano man nangyari kay Hindi, May? kasi asawa niya si Congressman Arjo at Oh, Aide, oh, di oh. ba? Ano ba- And now, because nabanggit. pinangalanan nitong Diskaya. nila Diskaya na kasama si Congressman Arjo sa sa corruption sa So-called, Quezon so-called. City. And it's worse, ang galing ng mga maninira, bro. Binangga nila dun sa mga pagbabaha ngayon sa Quezon City tuwing umuulan. So, they Tapos sinama nila si May. sinama nila, si Arjo. So si Maine, syempre, siya naman, that is the best defense that she feels is right. Yung bang, teka, wag naman kayong gumanyan, na walang kasalanan ng asawa ko. Magkakaroon ng fact-finding, investigation, tsaka kayo magkomento. Yun lang ang sinabi niya. Tinira na siya. Oo, tinira na siya na and it's so unkind sa yung mga tira kasi merong mga iba, again, hindi ko alam kung troll to Oo. kasi ang gagaling sumagot yung bang tipong di ba, yung bang Binabanatan ibig sabihin, si May. hindi mo alam mga ganon yung mga Binabanatan si Maine, in fact. may mga Yan ang problema may mga nga. kumakanta pa ng God Gave Me You. Yan, kasi yun yung team song nila dati sa so. But what I'm saying is it's very unfair at sana Yan nga ang problema. Kaya kaya yung Diskaya couple, having said all of these things on TV and everything else, liable yan. Ilan yung pinangalanan nila? Oo, Puro dami. cyber ang aabutan nila. But maybe they don't care. Baka ang habol nila maging state witness or something. Hindi ko They alam. cannot be state witness. Sinabi na ni So, Secretary. yun muna. Hindi, Ano ba ang sabi sa kanila ni ang sabi, ni Secretary? you have to be the least guilty. Oo. Are they the least guilty? You have to go through that process. Oo. And they cannot be state witness immediately. They will be charged. Definitely, they will be charged. Kung ilan yung pinangalanan nila, gano'n na magiging kaso nila. And ewan ko kung gusto yan ng abogado nila, baka gusto rin niya. Hindi natin alam. Baka Oo. mas gusto niya, sa maraming Oo. kaso, mas mabuti. From the legal perspective. From a legal hindi ubra perspective. dito yung attack, deflect, Wala, defend. hindi pwede yun. Sumobra ka sa attack, medyo... Sumobra siya sa attack na wala sa lugar. Yung Oo. sinasabi Oo. nga kanina ni Senator na wala namang resibo. Puro Wala. paano yan? Hindi, kahit yung kay Speaker Martin, I mean, sabihin mo na lahat, walang meron lang sila pangalan na eto daw, si ganito, Si ganito. ganito, Hindi representing ubra ganito. yun. Wala yun. Every Tom, Dick, and Harry can Can represent you. represent, oo. Diba? Nagpaloko ka, in other words. ka. Paano yan, di ba? Mali yun Kaya, Anyway, mahirap oo, yan. Magbabalik tayo sa ilang panlukuhan ng mga troll at kung ano pa sa pagbabalik ng karambola sa DWIZ. 9:30 po ng umaga. Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Umapela si Public Works Secretary Vince Dizon sa mga kawani ng Department of Public Works and Highways na tulungan siyang matukoy ang mga masasamang tao sa loob ng ahensya. Sinabi ni Secretary Dizon na bagamat batid niya na maraming mabubuting tauhan ng DPWH, kailangan pa rin nilang magtulungan upang masibak ang mga sangkot sa mga anomalya. Naniniwala ang kalihim na mas marami ang mabubuti, tapat at masisigasig magtrabaho sa kanilang ahensya. Kaya kailangan anya nga muling ibangon ang DPWH. Nabatid na nitong nakaraang linggo lamang, ipinag-utos si Secretary Dizon ang pagsusumite ng courtesy resignation sa mga opisyal ng ahensya. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala sa iba pang detalye ng mga balita, siniguro ng Department of Agriculture ang suporta ng World Bank para sa 5 taong inisyatibo na nagkakahalaga ng $70 million upang bumuo ng co-insurance pool para sa sektor ng agrikultura ng bansa. Ayon sa Department of Agriculture, ilulunsad ang loan arrangement sa taong 2026 at target nito nga makinabang ang 750,000 na magsasaka at mangingisda.
sa pagsapit ng 2030. Ipinahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na layong makalikom ng World Bank ng karagdagang $300 million hanggang $500 million para sa proteksyon laban sa climate risk. Ipinaliwanag ng kalihim na ang mas matatag na insurance framework ay magpapababa ng panganib sa agricultural lending at hihikayat sa mga bangko na magpautang upang makatulong sa mga magsasaka na mag-invest sa teknolohiya, magpatupad ng climate smart practices at pataasin ang produksyon ng pagkain. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng... Nagbabalik ang karambola sa DWIZ. Ito po si Joel Aksamana at kasama natin si Kong Jonathan De La Cruz. At bukas ay asahan nyo na nandito na si Conrad Banal na kasalukuyang medyo nagpapahinga dahil medyo sumama ang kanyang pakiramdam. But meron ako itatanong sana kasi kahapon kay guest natin morning, si... good morning. Good morning, sir. Meron ba may birthday o meron kang mababatiin? Wala akong Kahapon, yung aking anak nag-birthday. So, happy birthday. Ha? ganun ba? Happy birthday! Birthday? Sorry, okay. Ito hindi ko alam kung totoo kasi ngayon lang ako nakitang may birthday pero ginrit niya yung sarili niya. Pero birthday nga niya. Belated happy birthday kay Elmer Messina. Hoy! Birthday! Elmer, Elmer! Tuesday Club. Nasaan si Elmer ngayon? Wala na ba siya sa ano? Nagpapahinga siya dahil Naging deputy. after years of a year or so of selfless government service sa PCO ba hindi sa PIA medyo muna siya namamahinga at racket time to do some private sector work pero hindi banggitin ko sana kasi ito public use na rin naman to. Nagkagulo sila sa POC Philippine Communication Office. Presidential Communications Office. Ito ba public record? Dahil nakita ko sa sa news yung dating USEC din, si kaibigan natin yun, si Mike Abe. May sinasabi niya, maraming problema dyan sa PCO. Hindi na yata siya naging... wala na nga host. siya, ganon. Pero nananawagan siya sa kaibigan nating si Dave Gomez. Mag-iikot-ikot dyan at tingnan kung ano yung mga iba pang anomalya dyan para daw flood control projects din daw. Aray ko. Totoo ba yun? Well, may mga ganyan na nangyayari sa mga agencies. Minsan, rin yan just like in the private sector, mayroong may mga kiskisan within internally. Kiskisan. At the same time, siguro dala na rin ng pagod yun You've been with the company or you've been with that organization for a long, long time, and suddenly there are a lot of changes. So you have to work within that particular framework. Nagkakaroon ka ng kumbaga anong tawag doon? Medyo pagod. Nagkaroon ka ng medyo problema. And sometimes, kaya si Mike, yung kay Mike Abe, on TV parang nangyari din. So napanood mo rin yun? Oo, on TV, CV mo on TV, bigla kang nagagaganon. Para rin yung nangyari doon sa kay Kibuloy, doon sa SMNI, when he was there, nagkaroon din ng ganun na on TV rin siya, parang on TV siya nag-rant Yeah, that's interesting. Kasi ako dumaan ako sa corporate at it wasn't always smooth sailing. Yeah. But hindi ko ma-imagine sarili ko on TV. Kaya ito ang nangyari. Hindi ko magagawa yata. Usually I would do what Senate President Chis Escudero would do. I would go quietly into the night and work for the country. Kasi minsan hindi ko alam kung counterproductive yun magra-rant ka na. No, it can really be very counterproductive yun kasi it does not speak well of your character in a sense. Yun ang nakikita ko. Kasi halimbawa, and I always stand by that. When you are no longer
happy with your yeah. company Time to go. or with Yan whoever yung it is. writing on the wall, time to Di go. ba? Time to do something else. Ang ibig sabihin ko, yun ang pinag-uusapan tungkol, not because we want to be extra, but yung loyalty has its value. Right. You've been there. You've been with the company. It just so happens that you are no longer happy as before. So, go quietly to the night, hindi ba? Quietly to the night. Bakit naman you have to bring down your institution as well Tsaka kasama? in that way. In that manner, di ba? Parang sinabi mo Tsaka sasabihin lang, ano tawag yun, sour graping. Again, I don't really know the story, pero parang using yung ganito as a platform. Yan, kagaya niyan. Parang ganyan. Tapos nasa likod mo yung... Halimbawa ngayon, sinabi mo, nagkaganon ka dyan. Nagkaganon ka. Does that speak well of your character? It does not. In a sense, nagpadala ka sa silakbo ng damdamin. Kumbaga. Parang ano yan sa larong golf. Pagkatapos ng 18 Bang! holes, pagkatapos nagkakamayan kayo, kakain kayo sa clubhouse, pero sa club naman yung kakamayan ka, ang ginugulo mo ko nung nagdadrive ako, tsaka nagpapat ako, tsaka sinipa mo yung bola dun sa rough, nakita ko yun. At, hindi ka nakakalaruin ng mga yun. Wala na yun. Sa susunod. Ganun Hindi, para rin yan yung napanood ko yung US Open saka yung French Open. Ginanon niya yung kanyang... yung raketa. Raketa Does that speak well of yourself? Actually, that doesn't speak well. Ewan ko sa tennis, kasi sa golf, penalize ka pag binali mo yung club mo. Or, di ba yung iba, tatapon dun sa may tubig. O, ikaw nawala. At, at the end of the day, you go quietly in the night, gaya ni Senator Chis Escudero. Ganyan na lang. No, pinakita ni Senator Chis Escudero na he can take things. He can take things without any Actually, rancor. if only for that. Kasi if I remember si Senator Subiri, medyo masama pang ang loob mukhang niyakap pagkatapos Yun. mga ganun. Siya pa so yeah, sometimes it is if only for that medyo saludo ka rin kay Chis. Senator Chis, of course. Ganun talaga ang buhay. Live to fight another day. Ganun na lang. You take the chances. Ganun lang yan para ma-workout. Like for example, sa ngayon, ang sinasabi dito ng mga iba, paano yan? We will have to work out things. Kasi, wala na. Sinabi na ni Presidente na na wala nang ibibigay na budget for flood control for 2026. Paano ngayon dyan? Etc. Hindi po. Ang sinasabi po ni Presidente, mayroon pang naiiwan na so many billions of pesos na pwedeng gamitin kasi hindi naman na-release yan. So, ang the burden now rests on the Department of Public Works and Highways and of course all of those nagsumbong para ilista yung mga existing na flood control projects na hindi natapos. Okay. Para matapos kasi sayang 'yon. Kung kailangan matapos. Again, that is the issue. The issue is kailangan pa ba natin gawin ito, ito na nangyari. It is ruined the whole thing. For example, one big example right now, it's what are we going to do? May pinakita si Mayor Joey Belmonte at yung grupo na isang creek, malaking creek sa Quezon City na hindi natapos yung parang paglagay ng retaining walls, etc. doon sa creek na yan. Pero, at the same time, ang nangyari, sinemento nila yung creek. Yung creek. Yung holding capacity yung wala waterway mo, wala na. Tapos, anong gagawin mo doon? Tatanggalin mo ba yung semento? Mag-aayos ka ba? So, those are the things that you'll have to work on. Di ba? Yung iba naman, dahil hindi yung naging design nung walling na ganyan ay hindi maayos kaya nagkaroon ng sa baba. So
What are you going to do about that? Nag-scouring dyan. Nag-scouring. Oo. Anong gagawin mo ngayon dyan? Aayusin mo ba ito? Tanggalin mo na or what? Saan mo dadalhin? So maraming ganyang projects, parang Joel. So, Mga nagawa pero mali. Obviously, mali yung oo. design o kaya hindi na kumpleto. Anong gagawin mo doon? For example, one big example, of course, yung pinakita tungkol sa Oriental Mindoro. Oo, yun. Ang laki nun sa Nauhan. Sa Nauhan. O, anong gagawin mo ngayon doon? Itutuloy mo ba yon? O hindi mo na itutuloy? Kasi ganito naman talaga yan eh. Hindi mo pwedeng labanan ng nature. Kaldera yun eh. So, anong gagawin mo doon? Iwanan mo na lang. Pag iniwanan mo yan, di ang laking problema rin, di ba? Ano yan, titibagin mo na or whatever, o what are you going to do So about? specifically yung sinasabi yung mga ganyan, kailangan balikan yan. Oo. Kasi hindi mo pwedeng yan eh. At makaka-identify lang yan yung district engineer. District at yung engineer, lahat yun. Oo, yun. Taong bayan, doon mismo sa area nila, and then dapat merong special, kumbaga, rapid response team. In every region or in every province, si Secretary Dizon. Para makita yan. O, ito. Siguro yan ang mas magandang trabaho ni Secretary Dizon At this talaga. point. At this point. Habang may independent commission na gagawa ng mga bagay-bagay. Yung kanya, paano i-rectify yung mga... Nandyan na eh. Nandyan na. At dahil pag hindi mo ni-rectify, ang magsasuffer ay taong bayan. Taong bayan. Yun ang suggestion natin sa kanya. Yun ang pinakamagandang trabaho niya ngayon, bro. All of these things that are happening right now, okay lang yan. I-reshuffle, i-workout mo, etc. Ayusin mo yung budget. Lahat yun. Pero meron kang team for every region. Or for every province. Walang gagawin together with the COA. Walang gagawin yan para tignan lahat yan, etc. Kasi kailangan mo naman yung COA kasi yung COA is post-audit yun. So you'll have to find out ano nangyari dito sa mga project nito, i-record mo yan, and at the same time, i-repair mo na yan. And some of these projects could be problematic from, I don't know kung legal o ano standpoint. Kasi merong mga real estate developer, Yun kung na nga. commercial o ano nagtayo dyan. So, paano nila nagawa, ewan natin, pero kailangan i-rectify yan. These are the things that will have to be looked at. Di ba may pinakita ako sa Karambola sa ating programa the last week, yung tungkol doon sa yung fields sa may sukat. Right. O anong gagawin mo doon? Okay. Yung fields na SM at saka nandoon yung Villar City. What are you going to do about it now? Kasi obviously pag bumuhos ulit ang ulan, magiging ganun ulit yan. So what are you going to do about it? Hindi ko alam kung doon pa rin siya nakatira. Yung ating kaibigang si Gina Vertusio. Yan yung malaking problema. And pinagsusulatan na niya. Umabot na siya hanggang kay Hansi. But obviously, apparently, and how these things work, nabili niyo na yan, ganyan. And Kaya SMDC is not really well known for its after sales service. So, kawawa but what mga are you going to nakatira. do about it? Because maraming bumila doon, mga retirado, yung mga... Marami. Kasi yun yung sukat eh. Oo. Sukat SM Mall, tapos meron sa likod, yan na yung fields eh. Yan na yung fields. Obviously, it's really a field. Kasi binabaha nga. Nakita nyo naman yung sinabi. Di ba, nagkaroon ng yung first ground tuloy-tuloy floor. yan hanggang C5 extension, papuntang Villar, ano na yan. Kaya nga, so, anong gagawin mo ngayon tungkol doon? Yun ang issue ngayon. Kasi hindi mo pwedeng pabayaan yun. Ano yan? Kakasuhan ba nila ang SM? We don't know. We don't know. I mean, ano yan masalimuot yan. And then in the meantime, what is the engineering intervention that will have to be done? Actually, yun ang hinahanap nila, Ma'am Gina naman noon. Ano ba intervention talaga? Dahil kada ulan, ganun eh. May doorbell sa mga unit nyo, ilabas nyo mga sasakyan nyo. Di ba? Yung bang, kung hindi, di ba? Nandun pa si Gina? Ewan ko kung nandun pa siya because at the time sabi nga niya sa totoo lang, Joel, ako naging hi Gina, if you're watching, I don't know if you're still living there. Ang nangyari, naging natural spokesperson sa leader siya dahil ma-PR siyang ganun. Pero sa totoo lang, nangungupahan lang ako dito dahil malapit sa trabaho, ganun, malapit sa airport, ganun. So, naawa siya dun sa mga maraming senior citizens na talagang bumili na ron at lahat. Life savings nila, they bought. So what are you going to do about it? Precisely. Yan ang problema. Which is also going to be an At issue. pag binaha pala ang basement, may mga ahas daw dun sa loob. Siyempre. Aabot yun eh. Aabot yun. Baka umakyat pa nga yun sa taas kaya eh. nga, dangerous. And
nung binebenta to, hindi naman ganun ang bentahan. Ang ganda ng pagkabenta. Ang ganda ng ano niyan. Ganda niyan. Ang ganda ng workout niyan. Which goes to the issue. Baka dishood yan. Ewan ko. Hindi. Baka dishood. Talaga yan. Oo, dishood. That is why this is a call out to Secretary Aliling. Sir, Siya nang dishood, lahat secretary. na mga, it is about time. If I were you, kung ako yan, ang gagawin ko ngayon, I will also form a special team to take a look at all of these developments Maraming para ganyan. makatulong ka. Maraming ganyan. At the same time, marami yung mga nagbayad. Nagbayad na. Oo. Na hanggang ngayon, hindi nila nakukuha yung titulo nila. Number 1 yun. Number 2, marami nagbayad, tapos na sila magbayad, pero yung development hindi pa tumatayo. Hindi pa tapos. Ayan. Secretary Ping, ay baka gusto mong tignan ito, mga ito. Importante ito. Because you are supposed to be the one who gave, meaning the department, gave all of these authorities permits eh. Kasama mo yung local government. Kaya yung mga local government, hindi ho pwede mangyari yung sinasabi niyo hugas kamay kayo. Hindi talaga pwede. tayo magaling sa yung gaya para sa flood control yan, yung sinasabi ni Diskayang. Hindi pa pwedeng maging ghost project yan dahil pag in-inspection yan, dumating yung monitoring team, makikita. Hindi tayo magaling sa monitoring at inspection no? And magaling tayo sa salita. Yung sinasabi natin parang Joel, Oo. tungkol nga dyan sa execution Oo. and post-execution. Post-execution. Yung kaya yung problema natin paano nagkaroon ng ghost project? Nagkaroon ng ghost project? Bakit nasira mga drainage at ng project ng mga kondo na itong yan? ginawa. Ganyan, Paano yun? Di ba? Ipinaubaya natin yung mga mandato natin because of the huge volume of work na hanggang sa baba ang parang binigyan natin na lang ng trabaho papunta na sa janitor. Hindi na gagawin yun. Hindi. Kasi ganito yan. Dito nag-umpisa. 1, 2, 3, 4, pang-5. Hindi naman niya trabaho. Dami niyang trabaho. Paano yun? Some developments, ang ginagawa nila ay ina-outsource nila yung ganyan. maintenance management. Yes. Gagastusan nila ganyan. No, actually, yung bagong tenant mo, kasama yun din sa babayaran nila. But which is well and good. At least merong malinis yung kapaligiran, maintained yung pumping station, yung MRF, yung everything. That is the reason why, in the case of developments, real estate developments, it behooves on the developer itself to make sure that the eventual turnover to the homeowners association is proper. And then maganda yung you have to have a continuing relationship with the homeowners association. Dahil ikaw ang developer Ang magaling na developer sa ganyan, DMCI. Yeah, totoo. Yung mga lugar nila na maayos na parang Continuing. parang Balinese Indonesia, meron sila mga ganun Meron silang inaayos nila yung and to think na hindi sila regular na developer Hindi. Because Construction contractor talaga sila. Pero yung DMCI Homes apparently has been quite successful in its efforts to really build livable na reasonable ang cost. Kasi meron mga Ayala land, talagang you'll pay through the nose naman para doon. Maintained nga, maayos, pero mahal. Ito hindi. Reasonable. Reasonable kasi marami akong kilala nakatira sa mga DMCI developments. Ang mga magiging issue na lang sometimes yung mga location nila. But, ganun talaga pumili ka ng lokasyon na ganun. Yung sa Taguig o kaya yung sa may Laguna de Bay, sa service road. You live with those consequences sa traffic. But, pero okay ka Yung pag pumasok ka sa loob, okay. I have to admit yung fields mo na yun, medyo SM fields. Nasa akin nga yung fields. With apologies to Hans and all that, medyo thank God, hindi ako bumili noon. Ground floor Ground floor dati naman talaga, fields talaga yun. Fields talaga yung lugar na yun. Sa Sukat, sa Paranaque. Di ba pababa yun? Right. Yung Sukat, dito yung Paranaque mataas Di ba nandito ka sa bandang pati kayo pababa doon, yung Pusadas pababa talaga yun papunta sa lake. Ito naman papunta sa dagat. Sukat. Di ba yan ang workout?
Well, Nabuti. these are things nung bentahan hindi nasabi. Siguro. Hindi, Ganun. kagaya niyan. Sinetso, di ba nandun sila sa asinan yun Asinan yun, oo. Yung kung nasaan ngayon yung yung Philippine Star na Right, building. yung Philippines naman nasa medyo kabila yun. Oh. Yun yung sinasabi ko sa iyo buwis buhay para tumawid sila papunta dun sa ano yan, yung LRT extension, yung Santos station. Kasi tatawid ka pa. At Walang tawiran yun, ano? Wala. Kaya nga ang ginawa nila, makeshift as usual, ginawa nila medyo binuldos ng konting embankment. At merong pulis na nagtatraffic na, sinabi na, wag mo nang tatawin. May bullhorn na gano'n na it's very 80s type. Pero siguro masosolve nila yun. Wag daw magkaroon ng Mount Kamuning kasi... Hindi, maglagay sila ng concourse na doon. Yun ang totoong dapat. Yun ang kailangan. Yun pero ang concourse. Technically, may kutob ako, may inaantay sila ron negosasyon na para yung concourse, pasok na dun sa SM Suta. Para namang komportable ka naman. Parang One Ayala Plaza or yung parang dito sa Quezon City. Hindi, dito. Inaantay nila yung negosasyon siguro na maganda. Yung EDSA Siyang. Yung concourse ganyan. yan Pero yun na nga, kung gagawa ka naman na separate concourse parang sa Mount Kamuning, hindi komportable. Pero kung makipag-joint venture ka na sa Kilans, sa SM, di mo Baka. Yun siguro ang inaantay. Palagay ko. But that has to be done now, because it has to be done kasi it's a busy train station. It is a busy station. At the same time, lumulubog yun. Yung area na yun, lumulubog ng sukat. Yes. Di ba? Pag lumakas ang ulan. Pag nagkaroon ng flash flood yan, tapos yan. Mas grabe actually yung papuntang sa South Super. Pero yun na rin. Ano na yan. At marami kasing ginagawa dyan in fact, mayroong extension ng Skyway and all that. So, you know how it is. Pag gumawa ka ng ganun, again, here na naman tayo, ito na naman tayo. Pag nag-sink ka ng malalaking pylons na ganyan, may nangyayari sa ilalim, sa drainage yan, at hindi na mo maaaring basta dyan magbaha. May engineering solution dyan na Again, that is also, eventually, after having all of these things, eventually, the local governments, meaning MMDA and the local governments plus DPWH, and DOTR, tignan nila yung ilalim. Kasi yung mga utilities nandoon drainage, utilities, etc. Paano yun? Sana parang kung lahat tayo parang BGC na mukhang bago lahat na malalalim. Doon sa mga lugar na ganyan na dati hindi naman ganun. Ngayon na di ba nag-aayos? yung kinikwento sa atin ni parang Paulo? Ngayon ko lang naisip-isip yun. Ginandahan natin yung C5, pero wala namang mass transport or tawag dito, terminal. Walang kaakibat na mass transport Balak operation. sana nila yung market. But it didn't pan out that way. Market, para lang yun dun sa market at PGC. Pero hindi yan para dun sa mga dadaan ng that is a problem. Now, Kaya kita mo yung C5, pagdating ng certain times of the day, wala yan. Wala na. Patay ka dyan. Nightmare yan. Daanan at pati pag umulan, gano'n, as much as possible nga, hindi ako dadaan dyan. Shortcut akong paloob-loob. Dumaan ka doon sa paring Joel, dumaan ka doon sa McKinley Hills. Ayoko rin doon. Hindi na ako maabot doon Yung binanggit niya, Paano? ang tawag pala yung Monica Bridge pala tawag dyan. Santa Ito. Oo. Yan dinadaanan ko. Pero yan pala, nadaanan ko minsan nung tayo nag-event tayo Doon sa BGC. Nung pauwi na ako, ano pala yan? Nightmare pala yan. Lahat ng traffic din yan. dumadaan dyan. Kaya ko lang hindi napapansin dahil umaga lang ako dumadaan. Santa Monica Bridge, ito yung nagko-connect ng Capitolio sa BGC. Yeah. Actually, it's a well thought of beautiful bridge, pero now naisip ko, lalo na sinabi ni Walang kakibat na mass transit yun na planning para dyan kasi kung lahat gagamit niyan nightmare. Oo, ng mga papasig papuntang Makati kasi hindi nightmare naman sila din papuntang BGC lang tatago sila ng Makati at tsaka yung tulay na yan nag-i-intersect. Meron papunta sa Taguig, meron pupunta Makati. Subukan mo pupunta Makati, mamamatay ka ron ba? Bago ka makarating ng Buendia. Anyway,
Yan, at least marami tayong napag-usapan ng mga pangyayari sa Pilipinas dito sa Ito na. Karambola. But eto na ngayon. Ngayon ay kayo iikot sa Pilipinas, sa balita. Yan. At ito na nga siya, SB19 po ang kanyang dating. Talagang Anong suot? kakisig-kisig. Naka-blazer yan, pare, na ayos na ayos. Darating na po si Daryl Justin sa Sa Ronda, Pilipinas.